Tuloy-tuloy na po tayo sa ating topic for today. Pag-usapan natin itong napakagandang birada nitong si Senator Judge Robin Padilla na by the way, nangunguna na naman sa survey. Survey nung mga kakandidato dito sa darating na 2028 senatorial election. At sa pagiging Vice President, nangunguna siya. Naungusan niya pa itong si Bongo. Hindi ko maintindihan at ayaw naman natin sabihin questionable ang mga survey firms na yan. Dahil wala tayong pinangahawakan. Kaya lang, hindi ba natin nakikita yung mga pinaggagawa nila, mga pinagsasasabi nila? Of course, hindi naman talaga siguradong yan ang katotohanan. Diyan sa mga nilalabas na survey niyan. Gaya nga na sinabi nitong si Director Matibag, snapshot lang yan eh. Iilan lang naman ang nag-participate diyan sa survey na yan. At hindi natin alam saan kinokondak yung mga survey na yan. Baka naman talagang yung survey na yan doon ginagawa sa mga area na kung saan alam natin na maraming DDS. So hindi natin mababalanse. Hindi natin alam kung paano binubuo yung mga survey na yan. Hindi rin natin alam kung ano ang pinagtatatanong nila dyan. Malaking bagay yan kung anong klaseng tanong ang ibinabato natin doon sa mga sinosurvey. Anyway, ano ba talaga yung gusto nating pag-usapan dito? Itong sinabi ni Robin Padilla na dapat daw, take note, pag-isipan nyo maigi itong sinabi niya. Kasi ito nag-viral. Ito talaga pinag-uusapan ngayon dito sa Pilipinas. Dito lumalabas kung gaano katindi itong nagna-number 1 sa survey. Kung gaano kagaling itong si Robin Padilla mag-isip at kung gaano kagaling mag-analyze. Ang sinabi niya, dapat daw itong mga prosecutor, itong sila Congresswoman Jervil Luistro, dapat daw sila ay hindi one-sided. Ibig sabihin, nang sinasabi niyang hindi one-sided, dapat neutral ang mga prosecutor. Paano mangyayari yan? Hindi ko maubos maisip. Ako ay nagulantang nung marinig ko yung sinabi ni Robin Padilla. Dapat nga talaga, wag nang bubuka bibig niya eh. Mas maigi pa si Lito Lapid eh. Alam niya yung mga limitasyon niya. Pero itong si Robin Hood Padilla, nagpipilit. Pinipilit niyang magpa-impress sa mamamayang Pilipino. Baka naman yan ang dahilan kaya siya nagna-number 1 sa survey. Para sa prosecution, sa akin pong mga kaibigan, prosecution, napakahalaga po sa bawat pagdinig ay yung nagsasabi ng katotohanan. Tama po ba? Tama po. Opo. Pagka ang isang witness po ay naging halimbawa ng paiba-iba ang sinasabi, ano pong tawag dito? Di ba po kasinungalingan? This is a hypothetical question, Apo. Your Honor. You are not referring to any particular witness? Si Las Cañas po. Yung inyo pong pinakitang affidavit, Your Honor? alam niyo po, hindi pa po ako tapos, kaibigan. Alam niyo po, napakalungkot po para sa amin na marinig na meron kayong ibinigay na affidavit na nabahiran dito po sa loob ng Senado. Dito, sa plenaryo ng Senado, ay nabahiran ng matinding masasabi nating kasinungalingan sapagkat magkaiba ang kanyang sinabi. October 3, 2016, sinabi niya walang kinalaman ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte. February 20, March 6, na iba na ang istorya. Ang tanong ko po, ano ang tawag sa taong paiba-iba ang sinasabi? Di ba po sinungaling? May I answer, Your Honor? Opo. Kagaya po ng aking binigyang linaw kanina. At paulit-ulit na rin pong sinabi ng ating presiding officer. Pakisagot na lang po kasi yun lang po ang tanong.
Tama po ba o mali na tawaging sinungaling ang taong iba-iba ang sinasabi? I'm sorry, Your Honor, but I need to qualify my answer. Mr. Presiding Officer, isang simpleng tanong lang po. The lead prosecutor may agree or disagree or state a different characterization. I can state a different characterization if I'm asked by the good Senator Judge. You may disagree or agree with the Your statement Honor. of the Honorable Senator Judge Padilla. Feel free to say no or yes, Counsel. Kagalang-galang ng mga senator judges at sa atin pong mga nanonood na kababayan. Dahil binanggit po ng kagalang-galang na Senador Robin Padilla ang pangalan at ang affidavit ni Arturo Las Cañas, nais ko pong linawin ang kanina ko pong manifestasyon. Ito po ay ipresenta sa impeachment court bilang bahagi ng Presiding testimonya Officer, ng witness. hindi pa din po sinasagot ang... Lead prosecutor, the response, it's not responsive to the question of Senator Judge Padilla. Allow me to, if the good Senator Judge will allow the presiding officer, pwede ba nating sabihin, lead prosecutor, na ang testigong pabago-bago ang kanyang testimonya sa magkakaibang petsa o araw o panahon ay isang testigong hindi maaasahan? Without particular reference to Arturo Las Sa Cañas, pangkalahatan, I agree with you, Honorable Presiding Officer. Posible nagsisinungaling siya sa isa, nagsasabi ng totoo sa isa, o nagsisinungaling sa isa, nagsasabi ng totoo sa isa, hindi na natin malalaman yun. Tama po ba yun? Without particular reference to Arturo Las Cañas, I agree with you, Honorable Presiding Officer. Thank you. Maraming salamat po, aming ginoong You may proceed, tagapamahalang Senator hukom. Judge Padilla. Opo. Kasi po, katulad po ng sinabi ng aming Senator Judge, 10,000 hours, Pampilo Lacson, napakaliwanag po ng sinabi niya. At kami din po dito, ako po mismo ay gumawa din ng panukala na dapat yung mga nagsisinungaling dito, yung mga paiba-iba ng testimony na nagiging aming mga witness, ay dagdagan dapat ang sintensya ng perjury. Kailangan amendahan ang batas na yan. Ngayon, bilang pakiusap po sa inyo, sa prosecution, pwede po ba na sana ay maiwasan natin ang pagbibigay ng witness na may kasong perjury? Hindi na po ito si Las Cañas. Ang sinasabi ko po ay yung dalawang mahal nating witness, si Attorney Jeremy Lotok at si NBI Agent Talilong, na sa mga oras na ito ay may kasong hinaharap na perjury. Pwede po bang iwasan natin na may mga ganito tayong witness para ang nasasakdal po kasi dito ay ibinoto ng 32 million na tao. Sana po, aming mga mahal na kaibigan sa prosecution, isipin nating mabuti bago po tayo magbigay ng mga witness na may perjury na kaso o nagkaroon po kami ng dahilan na gumawa ng amenda na itong perjury ay amendahan. Pwede po ba yun? Your Honor, with all due respect, I would like to take exception to the question and manifestation of the Honorable Senator Judge Robin Padilla. First of all, we were able to verify already that there are no cases pending against the prosecution witnesses. In addition, Your Honor, and only to respond to the concern of the Honorable Senator Judge Padilla, ang conviction po ay hindi ground for disqualification unless it is final and unless it is punishable by more than 1 year and that the crime constitutes moral turpitude. Alam niyo po, napakaganda po ng inyong sagot. Sana hindi one-sided ang ating persecution. Kasi, 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 alam nyo, pag kayo ang pagpabor sa inyo, alam nyo, bawal po ang ginagawa. Kindly maintain Presiding order Officer, within the bawal po court. ang ginagawa nitong nasa harap natin, nagkukomento-mento. Kindly maintain order in the court. Ang hirap i-analyze, ang hirap pagtamain na ang isang senador, senator judge, na dapat magaling ang pag-iisip, no? Dapat magaling mag-analyze. Dapat matalino. Pero wala eh. Pag nagsalita si Robin Padilla, talagang mahuhulog ka talaga sa inuupang mong silya. Sabihin ba naman na hindi dapat one-sided itong mga prosecutor? Imagine niyo kung
itong trial na to ay lahat neutral, nasa gitna lahat, edi dapat hindi na paglilitis yan, hindi na trial yan. Ibig sabihin, neutral ang prosecution, neutral pati ang depensa. So hindi na sila tatawaging depensa, hindi na sila tatawaging prosecutor. Dapat ito, sama-sama na sila. O kaya, alisin mo na yung mga prosecutors dyan. Magsama-sama na lang kayo dyan, Robin Padilla, nitong mga depensa. Iparating nyo yung pagkain dyan, magdala kayo ng wine, magdala kayo ng alak, magdala kayo ng videoke dyan, dahil mukhang ang hinahanap mo, party. Parang gusto mo, mag-videoke na lang kayo dyan. Gusto mo ipagtatanggol ng lahat itong si Sara Duterte. Ayaw mo na may prosecutor eh. So, ibig sabihin, gusto mo, pupurihin na lang ng pupurihin dyan si Sara Duterte. Tanggalin mo na yung prosecutor kasi hindi sila kasama dyan dahil gusto mo neutral eh. Ibig sabihin, party yan. Parang yung ano yan eh, parang yung party nung yung roasting party na kung saan nandiyan dyan sa entablado itong si Sara Duterte at ginagawa nyo ng roasting. Pinupuri ninyo, iniinsulto ninyo kunwari, pinagtatawanan nyo. Roasting party ang gusto mo. Tapos niyan, magbibidyoke kayo, magiinuman kayo. Dapat meron kayong wine, may beer, may alak. Ganyan ang mangyayari dyan, Robin Padilla. Hindi na trial yan. Pag walang prosecution, pagka hindi one-sided yung prosecution, ibig sabihin neutral, yung depensa neutral, party yan. Hindi na trial yan. Inuman, magbidyoke na lang kayo dyan, yan ang gusto mo. Di ba? Tamang-tama, itong si Sara Duterte, yung reyna ninyo, pinababayaran. Nagre-request sa Senado na ilibre ang pagkain dyan ng kanyang defense team. Hanggang daw sa matapos yung ano na yan, paglilitis. Dahil security daw ng kanyang defense team ang iniingatan niya. So dapat yung catering dyan yung pinili ng Office of the Vice President. At ang magbabayad, lahat, pagkain, inumin, at nasa holding room sila, ang magbabayad niyan, ang Senado. Tama-tama yan doon sa gusto mo mangyari na neutral ang mga naandyan dyan. Walang prosecution dyan sa Senado. Tama-tama yan doon sa request ni Sara Duterte na libreng pagkain, libreng alak na, pati wine dapat, at wala kayong gagawin dyan sa Senado, kundi purihin ng purihin yung reyna ninyong si Sara Duterte. Hindi nyo ipoprosecute base sa salita mo na hindi dapat one-sided itong prosecution. So tanggalin mo na lahat ng prosecutor dyan. May iwan na lang dyan itong mga abogado ninyo, kasama na kayo nila Amy Marcos, nila Bongo, nila Cayetano, yung dalawang Cayetano, ng mga Bilyar, itong Loren Legarda. Kasama kayo sa defense team eh. So kayo na lang ang may iwan dyan bilang mga taga-puri. Pupurihin nyo ng pupurihin itong si Sara Duterte. Wala kang gagawin dyan kundi magkantahan, mag-inuman, at mag-videoke. Dahil yon ang gusto mo mangyari dyan. Walang trial. Ang isa pa rin itong malupit, naglabas ka ng sulat kinabukasan. Kasi siguro pahiya ka, napahiya yung opisina mo, na biglang nag-viral yung sinabi mong ang prosecutor dapat hindi one-sided. Pinagtatawanan ka sa lahat sa lahat ng mga programa sa television, pinagtatawanan ka ng mga vloggers. Kaya ngayon, bumawi ka. Gumawa ka ng letter at pinaliwanag mo yung sinasabi mong one-sided na statement. Ngayon, yung paliwanag mo doon sa sulat na nilabas ng office mo, lalo ka naging katawa-tawa. Wala kang ginawang pagpapaliwanag doon na ikaliliwanag ng statement mo. Hindi lumiwanag at hindi ka nakaahon sa kahihiyan. Yung sinabi mo, doon sa explanation mo, lalo kang lumubog. Lalong lumabas ang kahinaan ng ulo mo. Isipin mo ba naman, sasabihin mo na
Bakit itong sila Jingo Estrada, bakit itong sila Marcoleta ay hindi pinapayagan? Masyado kayong one-sided. Anong pakialam ng Senado ron? Lalong-lalo na, ano ang pakialam ng mga prosecutors doon? Ano ang power nila over Sandigan Bayan? Kaya ba nilang diktahan? Kaya bang diktahan ng Senado ang Sandigan Bayan? Kaya bang diktahan lalong-lalo na ng mga prosecutors ang Sandigan Bayan na sabihin, oy, ilabas nyo yan. Magpa-participate dito sa hearing yan. Kaya bang sabihin ng mga prosecutor yon para sabihin mo, one-sided kayo? Dapat itong sila Marcoleta, itong sila Jingo Estrada, pinapayagan nyo rito mag-participate. Lalo kang lumubog dyan sa sinabi mo. Lalo kang lumubog, Robin Padilla. Huwag ka nang bubuka ng bibig, huwag ka nang magpapaliwanag. Lalo ka lang lumulubog sa mga pinagsasasabi mo. Lalong lumalabas ang kahinaan ng ulo mo at lalong lumalabas na luging-lugi ang mamamayang Pilipino sa'yo. Ewan ko na lang bakit itong mga lumalabas na survey, nagtatap ka pa. Ngayon, pag natuloy ang party ninyo diyan sa Senado, imbitahan na rin ninyo itong mga survey firms na to. Mukhang dapat kasama sila diyan sa celebration nyo. Isama nyo sila. Hindi ko maintindihan yung mga paliwanag mo, Robin Padilla. Lalo kang lumubog sa mga pinagsasabi mo. Hanggang dito lang po muna mga kapatid, mga kabayan. Thank you so much for joining me today. At doon po sa mga bago lang sa aking channel, please subscribe. Please hit the notification bell, pati na rin po yung like button. At share po natin, paratingin natin kay Robin Padilla. Itong mga pinagsasabi niya, sobrang nakakatawa at hindi katanggap-tanggap na itong klase ng senador na to ang pinapasweldo ng mamamayang Pilipino. Ang laki po ng sweldo niya, more or less mga 300,000 a month. Ang total gastos natin dyan, uulitin ko, sa isang senador, roughly mga 100 million pesos a year. Kasama yung sweldo at allowances nitong si Robin Padilla. Luging-lugi po tayo mga kapatid, mga kabayan. Luging-lugi tayo. Mag-isip-isip na po tayo kung talagang iboboto pa natin yan sa susunod na eleksyon. Anyway, maraming salamat po again, ladies and gentlemen, at mga kapatid, mga kababayan. Magkita-kita po tayo.